vlog. Diba? Nag-podcast siya. Na okay daw siya sa reconciliation between the Dutertes. Ayaw daw niya ng kaaway, naghahanap daw siya ng kaibigan. At, Attorney Sal, inamin niya ang kakulangan ng lahat ng mga na-appoint niyang kabinete bago pa nagkaroon ng courtesy resignation. Naniniwala ka ba sa sincerity ng ating presidente sa ginagawa niya pag-amin ng mga kakulangan sa taong bayan? Alam po ninyo, we should always give the benefit of the doubt to people who express certain, reconciliatory moves para matigil. Unang-una, yung sinasabi nga ayaw niya ng kalaban, ang problema hinayaan mo yung mga kaalyado mo na sirain ng iyong administrasyon. Pangalawa, hinayaan mo rin yung mga ilang miyembro ng iyong kabinete na sirain ang pagtitiwala sa iyo ng bayan. Sapagkat, kagaya ng ginawa nila sangayon sa iyo, wala kang alam. Sa pag-aresto illegal, pagdetining illegal at pagsuko sa katawan ni dating Presidente Duterte. Pero hinayaan mo yung miyembro ng kabinete mo, yung DILG secretary mo. Sangayon, kung maniniwala kami sa kanya, kasama ka. Pero pagpalagi natin hindi ka kasama. Pero sila, dahil namin niya na nagplano sila, DILG Secretary, National Security Advisor, sino pa, Defense Secretary, Secretary of Justice. O di yun ang dahilan. Kaya marahil, ewan ko, yung kanyang courtesy resignation, baka naka-ready ng on the chopping block itong mga nabanggit ko, pati Executive Secretary. Kasi dahil nang inamin niya, mukhang nagkaroon ng pagkukulang ang ating administrasyon. And it's about time na palitan niya. Dati kang spokesperson, di ba? So familiar ka na decades. You've been in the Marcos administration, you've been in the Duterte administration. Etong nangyari ngayon na sinasabi niya na the planning ng administration was more for long term, kaya hindi daw naramdaman ng taong bayan. Totoo po ba na may mga ganyang long-term planning na hindi na considering short-term planning? At yung pag-amin ng failure na yan, ano po bang dapat na maging resulta niyan sa kanyang posisyon? Alam po ninyo, ang programa naman ng lahat ng presidente, palaging long-term. Within the term of 6 years. Merong short, merong long. Pero ang naging problema, kahit yung short, iba nang tatanda mo, nangako siyang itutuloy niya ang programa ng dating administrasyon. Kaya nga nanalo sila. Pero hindi niya tinuloy. Yung infrastructure lang, wala tayong makita. Yung sa kriminalidad, bumagsak. Yung sa drug, hindi na mapayapa ngayon lumakad ng mga tao. Madalit sabi, talagang nagkaroon ng failure. Kaya tama lang yung magpalit siya. Kasi the president is only as good doon sa mga inapoint niya. Kasi siya, nagbibigay ng programa. Paano kung hindi naman pinatutupad ng mga tao sa baba? Kaya nga sinasabi ko, kung gusto mo ng reconciliation, to show your sincerity, one, ibalik mo, Presidente Duterte. Pangalawa, patigilin mo na yung mga politika ng mga alyado mo sa Kongreso. Yung inaapi nila si VP Sara, kitang-kita na nga ang ebidensya, lahat ng lumantad na kontra sa mga Duterte, naglakabak lahat, lumagapak Ano bang ibig sabihin nitong courtesy resignation? Educate nga po lahat. Ako personally gusto ko maintindihan. Nagulat ako na tinawag niya na kagad